King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1447. Pagbabalik sa Asher Flower sa isang panaginip. Sa scorching underworld, pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng dalawang five-star faction, ang kapaligiran ay naging mas mapanganib at kasuklam-suklam. Isang araw. Swish. Isang elder na may marangal at solemne na mukha ang biglang lumitaw sa ibabaw ng scorching underworld, ang kanyang 5 kulay na buhok ay lumipad sa hangin. Sa sandaling lumitaw ang matanda, ang makamandag na ambon sa ibaba ay tila lumundag na tila yumuyuko sa matanda. Walang ni isang tao. Ang divine sense ng matanda ay sumasaklaw sa buong scorching underworld, ngunit wala siyang naramdaman. Biz. Isang napakalakas na divine sense ang lumabas mula sa katawan ng matanda at nilamon ang lahat ng nasa paligid niya. Habang ang divine sense ng matanda ay sumasaklaw sa mundo, ang mundo ay nagsimulang tumugon sa uri. Nasaklo ng aking divine sense ang higit sa kalahati ng Chishing Zone, ngunit wala pa ring palatandaan ng Ninth God Eye. Napabuntong hininga ang matanda. Ang kanyang katawan ay unti-unting naging transparent at saka tuluyang naglaho sa mundo. Makalipas ang 10 araw, biglang dumating ang isang itim na figure. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng enerhiya ng kamatayan na pinigilan maging ang makamandag na ambon ng nakakapasong underworld. Huli na ba ako dumating? Nagdilim ang tingin ni God Lord Heavenly Solitude. Umalis siya nang marinig niyang narito si Zhao Fang, ngunit sa huli na siya. Gusto kong makita kung saan ka maaaring magtago. Malamig na bumantong hininga ang God Lord Heavenly Solitude habang siya ay umatras at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap sa landas ni Zhao Fang. Samantala, habang paalis na ang God Lord Heavenly Solitude sa scorching underworld, nalaman ng lahat ng Chishing Zone ang digmaan sa pagitan ng dalawang 5-star faction. Ang Ancient Soul Hall ay dumanas ng malaking pagkatalo, at sa 4 na God Lords nito, tanging ang Ancient Soul Hall Master ang nakatakas, ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat. Para sa iba pang miyembro ng Ancient Soul Hall, nakakalat sila sa 4 na hangin. Ang Giant God Hall ay maayos na nasakop ang dating teritoryo ng Ancient Soul Hall. Ang Giant God Race ay muling lumitaw upang kontrolin ang dating paksayon nito. Ang karamihan ng mga paksayon ay walang anumang pagtutol at nagbunga. Nagsimula na ring kumalat ang balita tungkol sa Ninth God Eye, ngunit itinuring ng mga ordinaryong tao ang balitang ito bilang kumpletong kalokohan. Ang Ninth God Eye ay isang mito. Sino ang maniniwala sa ganoong bagay maliban kung nakita nila ito ng sarili nilang mga mata o may matibay na ebidensya? Ngunit mayroon pa ring ilang mga dakilang kapangyarihan na dumating sa Chishing Zone upang hanapin ang Ninth God Eye na saglit na lumitaw. Ang natutulog na si Zhao Fang ay nananaginip. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa Continent Zone. Unti-unti, nakarating siya sa Nanlin Sea, ang Floating Dream Sacred Land, at sa wakas, ang Sky Chin Zone. Si Liu Qingxen ba talaga ang taong iyon? Naabot ni Zhao Fang ang Sky Chin Zone. Ang lugar na ito ay tila isang dreamscape, at ang kalapit na Sky Sacred Chin Palace ay napakaganda ring pagmasdan. Buzz! Biglang nanginig si Zhao Fang, at lahat ng magulong pagbaluktot bago nawala ang kanyang mga mata. Gising na ako. Gaano ako katagal nakatulog? Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang pagmulat ng kanyang God Eye ay naging dahilan ng kanyang pagkakatulog, at ngayon, gising na siya. Ang una niyang reaksyon ay ang pagmasdan ang paligid. May hindi tama. Nanlamig ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang mundo ay natatakpan ng madilim na fog, ang Yuan Qi ay napakanipis, at ang espasyo mismo ay hindi kapani-pani walang marupok. Saan ito? Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata upang pagmasdan ang kanyang paligid. Sa di-kalayuan ay isang isla na umuunlad sa buhay. Sa isang sulyap, ito ay tila isang sinaunang Qin, at mahina niyang nakikita ang magagandang bundok at ilog. Ang islang ito ay nagbigay kay Zhao Fang ng napakapayapa at matalik na pakiramdam. Ito ang Sky Chin Zone. Nanginig ang kaluluwa ni Zhao Fang at namutla ang kanyang mukha. Dapat ay nakatulog siya sa karagatan ng Chishing Zone, ngunit sa paggising, nasa Sky Chin Zone siya ng Nanlin Sea ng Continent Zone. Nananaginip. Nananaginip siguro ako. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at pinunasan ito ng malakas.
Matapos magising ang kanyang God Eye, talagang nakaramdam ng pagkalito si Zhao Fang. Nakakita siya ng ilang mga kalokohang eksena na tila nananaginip. At ngayon, napunta siya malapit sa Sky Chin Zone. Ito ay dapat na isang panaginip. Muli, binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Ngunit walang nagbago. Nasa Sky Chin Zone pa rin siya. Ito. Anong nangyayari dito? Pakiramdam ni Zhao Fang ay parang nag-short circuit ang kanyang isip. Paano siya napunta sa Continent Zone pagkatapos magising? May nagpadala ba sa kanya dito habang natutulog siya? Bagamat hindi niya naintindihan at nalaman niyang lahat ito ay walang katotohanan, hindi ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang tanong na ito. Kung talagang bumalik siya, ayos lang din. Kung tutuusin, noon pa man ay pinaplano na niyang bumalik para bumisita. At kung panaginip man ang lahat ng ito, ayos lang din. Ituturing na lang niya ito bilang totoo at ilulubog ang sarili sa karanasan. Sa pag-inspeksyon sa kanyang interspatial na dimensyon, natuklasan niya na ang Black Destruction Dragon at ang kanyang mga clone ay naruroon lahat, ngunit ang maliit na ang magnanakaw ay nawala. Ang Sky Chin Zone. Ang Sky Sacred Chin Palace. Nakatuon ang kaliwang mata ni Zhao Fang sa isang hindi makamundong hardin sa loob ng Sky Chin Zone. Nakatayo ang mga pavilion mula sa lugar na ito, na itinayo sa isang sinaunang at simpleng estilo, at maririnig ng isa ang mahinang tunog ng mga chin na nagmumula sa loob. Swish! Nag-flash ang katawan ni Zhao Fang, at pagkatapos ay nagpakita siya sa labas mismo ng Sky Sacred Chin Palace. Palihim siyang pumasok sa ipinagbabawal na lupain ng Sky Sacred Chin Palace. Ito ay isang kailaliman na nababalot ng fog na walang anumang bagay. Medyo nag-iisa dito. Hindi dito. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumislap habang siya ay bumubulong. Sa lohikal na pagsasalita, ang Fanlun Ancient Sound Palace ay dapat nasa loob pa rin ng Sky Sacred Chin Palace ng Forbidden Ground, at si Liu Qingxin ay nasa loob ng palasyong ito. Pero ngayon, wala na. Hindi kaya panaginip ang lahat ng ito. Kung gayon, saan nagpunta si Liu Qingxin at ang Fanlun Ancient Sound Palace? Itinaas ni Zhao Fang ang kanyang ulo, pagkalito sa kanyang isipan. Isang imahe ang bumungad sa kanyang isipan, ang babaeng nakaputi na nakita niya sa scorching underworld. Marahil totoo ang lahat, at talagang nakabalik na ako sa Continent Zone. Nagningning ang mga mata ni Zhao Fang. Sigurado na siya ngayon na ang babaeng nakita niya sa scorching underworld ay si Liu Qingxin. Ipapaliwanag din nito ang kawalan ng Fanlun Ancient Sound Palace at Liu Qingxin mula sa ipinagbabawal na lupain ng Sky Sacred Chin Palace. Bumalik muna tayo sa Azure Flower Continent. Bulong ni Zhao Fang habang naghahanda na siyang umalis. Nasagot na ang mga tanong sa isip niya. Ngunit sa sandaling ito, sino ang pumunta doon? Nangangahas na pumasok sa ipinagbabawal na lupain ng Sky Sacred Chin Palace. Isang galit na boses ang nagmula sa kanyang likuran. Matagal na tayong hindi nagkita, Li Shui. Sabi ni Zhao Fang bago tumalikod. Isang babae ang nakatayo sa malapit na hamog, nakasuot ng puting damit na puti at itim na buhok na nalaglag sa lupa. Nagbigay siya ng matikas at transcendent na hangin, tulad ng isang klasikal na diwata na walang kamatayan mula sa isang pagpipinta. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang isa sa mga head disciples ng Sky Sacred Chin Palace at ang unang nakatagpo ni Zhao Fang pagdating sa Sky Chin Zone, si Li Shui. Ikaw. Ang galit na mukha ni Li Shui ay agad na namula sa gulat, ang kanyang mga kamay na jade ay nakatikip sa kanyang bibig. Oo. Ang taong nauna sa kanya ay walang iba kundi ang figurang iyon na laging lumalabas sa kanyang isipan. Whoosh! 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 Marami pang figure ang dumating sa oras na ito. Sino ito? Mapangahas na pumasok sa ipinagbabawal na lupain ng Sky Sacred Chin Palace. Ang Great Origin Core at King Upper Echelon na mga miyembro ng Sky Sacred Chin Palace ay sumigaw kay Zhao Fang. Ngunit sa sandaling ito, ang kanilang Palace Master Li Shui ay biglang lumipad pasulong, nakatitig kay Zhao Fang gamit ang kanyang maaliwalas na mga mata. Ikaw ba talaga? Pumunta ka na naman dito. Itinulak ni Li Shui ang kanyang matikas at marangal na mukha laban kay Zhao Fang, ang kanyang mga mata ay nanginginig sa emosyon. Palace Master. Anong nangyayari dito? Ang mga miyembro ng Upper Echelon ng Sky Sacred Chin Palace ay nabigla.
Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang kanilang Panginoon sa palasyo na napakalapit sa isang kakaibang lalaki at mukhang walang isip. Si Li Shuiyi ang numero 1 kagandahan ng Sky Sacred Qin Palace at ang Palace Master ng Sky Sacred Qin Palace. Siya ay isang emperor at isang diyosa na pinangarap ng hindi mabilang na mga lalaki. Madalas may mga gwapong eksperto na naglakbay sa malalayong distansya upang ipahayag ang kanilang pagmamahal kay Li Shuiyi. Sino ang nang-ahas na manghimasok sa ipinagbabawal na lupang ito? Isang lalaking violet ang buhok, kumikinang ang mga mata sa inggit, agad na sumigaw. Ang makita ang kanyang diyosa na tumingin sa isang kakaibang lalaki na may ganoong ekspresyon ay tiyak na hindi na puno ng kagalakan ang kanyang puso. Boom! Ang malakas na enerhiya ng isang hari ay lumabas sa kanyang katawan, na nagwawali sa nakapaligid na ambon. Tumahimik ka. Agad na tumahol si Li Shuiyi. Ang mundo ay umiling at yumanig nang ang enerhiya ng haring iyon ay nagkalat. Thump! Thump! Isang patak ng dugo ang lumabas sa sulok ng labi ng lalaking may kulay violet na buhok. Napaatras siya, gulat na gulat ang mukha at hindi gumagalaw ang bibig. Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas ang isang marangal at matikas na matandang babae. Grand Elder. Tumawag ang mga nakapaligid na miyembro ng upper echelon. Siya iyon. Zhao Feng. Ang marangal na babae ay orihinal na walang emosyon na ekspresyon, ngunit nang makita niya si Zhao Feng, ang kanyang katawan ay nanginginig habang siya ay nabigla sa gulat. Old Palace Master. Tumingin si Zhao Feng sa dating Palace Master of Sky Sacred Qin Palace at tumango. Ang Panginoon ng palasyo na ito ay kasama niyang nakipaglaban sa Emperor of Death. Zhao Feng. Ang iba ay hindi napigil ang bamulong sa pangalang ito. Nakita ng ilan sa kanila na medyo pamilyar ito. Pagkatapos ng lahat, ilang beses nang nakapunta si Zhao Feng sa Sky Sacred Qin Palace, at ilang beses na rin siyang nakipagkita sa kanya. Ngunit mula nang pumasok si Zhao Feng sa Ancient Desolate Realm of Gods, medyo nagbago ang kanyang kilos at hitsura. Sa isang tahimik at magandang silid. Ang Fanlun Ancient Sound Palace. 50 ilang taon na ang nakalilipas, ito ay nawala ng hindi maipaliwanag. Sinabi ni Li Shuiyi pagkatapos ng isang panahon ng paggunita. Noong panahong iyon, ang Fanlun Ancient Sound Palace ay biglang lumutang sa hangin at pagkatapos ay nagsimulang dahan-daang naglaho. Naalarma nito ang lahat ng tao sa Sky Sacred Qin Palace. Aalis ako ngayon. Matapos malaman ang nangyari, naghanda si Zhao Feng na umalis. Swish! Naglaho ang katawan ni Zhao Feng sa silid. Naiwang tulala si Li Shuiyi. Kahit isang Void God Realm Emperor na tulad niya ay hindi nakakita kung paano nawala si Zhao Feng. Wala na siya. Ibinaba ni Li Shuiyi ang kanyang ulo, ang lungkot sa kanyang mukha. Ha! Shuiyi, ikaw at siya ay hindi kabilang sa iisang mundo. Malungkot na bamantong hininga ang matandang pinuno ng palasyo bago tumalikod at umalis. Swish! Isang figure ang kumurap sa malawak na dagat ng hamog. Tinatakan ni Zhao Feng ang kanyang cultivation sa Continent Zone upang maiwasan ang anumang pagtagas ng kanyang enerhiya na magdulot ng kapahamakan sa dimensyong ito. Pagkatapos umalis sa Sky Sacred Qin Palace, sinadyang pumili si Zhao Feng ng landas kung saan makikita niya ang mga matandang kakilala tulad ni Emperor Zemo at ng Eternally Sealed Palace Lord. Ginugol ni Zhao Feng ang natitirang oras sa pagsasaliksik sa kanyang kaliwang mata. Mula nang mag-evolve ang kanyang kaliwang mata, nagbigay ito kay Zhao Feng ng kakaibang pakiramdam. Iniisip pa niya na may kaugnayan sa kaliwang mata ang biglaang pagdating niya sa Continent Zone. Ang Ninth God Eye, ha? Naramdaman ni Zhao Feng ang kanyang nagbagong God Spiritual Eye. Nakita na niya ang projection ng Space-Time God, kaya sigurado siyang naabot na ng kanyang God Spiritual Eye ang God Eye level. Sa loob ng God Eye Dimension, ang Dreamy Silver Ball ay naging sparkling at transparent, isang nakasisilaw na crystal sphere. At sa loob ng kristal na globo na ito ay isang panaginip. Para bang ang kristal na globo na ito ay naglalaman ng lahat ng mga kulay sa mundo. Sa kristal na globo, ang mapangarapin na mata ay nagpalabas ng isang nakasisilaw na liwanag. Pagkalipas ng ilang araw, malapit sa Azure Islands Zone, Azure Flower Continent. Swish! Isang figure ang biglang lumitaw sa Azure Flower Continent. King of Gods, Kabanata 1448. Ang Dream God Eye.
ang Azure Flower Continent, ang Northern Continent, ang Canopy Great Country. Ang figure ng isang batang pilak na buhok ay kumikislap sa hangin, ang kanyang tingin sa paligid ay may nostalgic na tingin. Walang gaanong nagbago. Ungol ni Zhao Fang. Ang Canopy Great Country ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Iron Blood Religion. Siya ay orihinal na nagpaplano na hanapin si Timo upang maalala nila ang mga lumang panahon, ngunit wala si Timo, at wala ring palatandaan ng Patriarch Hong. Sa pagdaan niya sa Six Warlock Divine Tower, huminto si Zhao Fang ng ilang sandali. Ang Six Warlock Divine Tower ay kilala sa buong Azure Flower Continent. Ang lahat ng ito ay dahil sa pantas na dating nanirahan doon. Kahit na wala na ang Sage, nanatili ang Tore, na naging isang maalamat na sinaunang gusali ng Canopy Great Country. Maaaring ang Sage ay miyembro din ng Heaven's Legacy Race. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na maalala na ang malaking tamad na pusa sa tabi ng Six Warlock Divine Sage ay isa ring Heaven's Legacy Cat. Nakita rin niya ang malaking tamad na pusa sa loob ng Light Race Divine Kingdom. Dahil iyon ang nangyari, ang Six Warlock Divine Sage ay kailangang nasa Ancient Desolate Realm of Gods din. Nanginginig ang isip ni Zhao Fang. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, pinatay niya si Yu Heng, na nagtataglay ng bloodline ng Ancient Race at miyembro din ng Heaven's Legacy Race. Bilang karagdagan, nasaktan din niya ang God Lord Stellar aspect ng Heaven's Legacy Race. Maaaring sabihin ng isa na lubos niyang nasaktan ang Heaven's Legacy Race. Kung ang Six Warlock Divine Sage ay miyembro din ng Heaven's Legacy Race, hindi ba sila magiging mga kaaway sa hinaharap? Kung miyembro siya ng Heaven's Legacy Race, bakit siya pumunta mula sa Ancient Desolate Realm of Gods patungo sa isang lugar na tulad nito? Ang Heaven's Legacy Race ay ang ikatlong ranggo na lahi sa 10,000 Ancient Race, at ito ay sa halip ay gawa-gawa. Bukod dito, dahil ang Six Warlock Divine Sage ay nagmamay-ari ng Heaven's Legacy Cat, walang alinlangan na siya ay isang pambihirang miyembro ng lahi na iyon. Ngunit ang isang dalubhasa na tulad nito ay minarkahan na manirahan sa isang panlabas na dimensyon na tulad nito. Dahil ba si Zhao Fang ay ang Ninth God ay? Ngunit hindi dapat malaman ng pantas na ako ang Ninth God ay noong panahong iyon. Umiling si Zhao Fang. Ang sage ay hindi nagsabi ng anumang uri noong panahong iyon, ang sinasabi lamang na ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagkaroon ng pagkakataong mag-mature sa isang mata na maihahambing sa Eight Great God Eyes. Sa aspetong ito lamang, ang Six Warlock Divine Sage ay dapat na interesado sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Bilang miyembro ng Heaven's Legacy Race, dapat ay kinuha niya ang mata ni Zhao Fang at kinuha ito para sa pagsasaliksik. Dahil hindi iyon ginawa ng Six Warlock Divine Sage, medyo nabawasan ang pagdududa ni Zhao Fang sa kanya. Naramdaman niya na, dahil hindi pa napapansin ng Six Warlock Divine Sage ang kanyang mata noong panahong iyon, malamang na hindi siya magiging kaaway kapag nagkita sila sa hinaharap. Huwag na nating alalahanin iyon sa ngayon. Umiling si Zhao Fang at mabilis na umalis muli. Ang pagsisikap na unawain ang mga iniisip ng Heaven's Legacy Race ay walang iba kundi pagpapahirap sa isip. Hindi nagtagal at narating ni Zhao Fang ang Flooding Lake City. Buzz. Isang panaginip na ambon ang lumitaw sa katawan ni Zhao Fang. Unti-unti, binago niya ang kanyang hitsura hanggang sa bumalik siya sa Zhao Fang na isinilang sa Azure Flower Continent. Sa loob ng pag-aaral ng City Lord Palace, si Liu Jiushan ay may hawak na isang tinte na pagpipinta, pinagmamasdan ang tahimik at magandang babaeng inilalarawan dito. Isang bakas ng pagmamahal ang bumungad sa matanda niyang mukha. Katok-katok. May kumatok sa pinto ng kanyang study. Sino ang pumunta doon? Inalis ni City Lord Liu ang ink painting at inilagay sa isang scholar at marangal na mukha. Tito Liu, ako ito. Itinulak ni Zhao Fang ang pinto at pumasok. Maaari siyang maglakbay sa City Lord Palace nang hindi napansin, ngunit ang pag-aaral ay pribadong espasyo ni Liu Jiushan, kaya kumatok pa rin siya bago pumasok. Fenger. Nanlaki ang mga mata ni City Lord Liu sa gulat habang nakatitig kay Zhao Fang. Mula nang mawala sina Zhao Fang at Liu Qingxen, walang balita sa pares, hindi sa loob ng Canopy Great Country o sa kabuuan ng Azure Flower Continent. Fenger, mangyaring umupo. Nakarelax ang noo ni City Lord Liu habang nakangiti siya. Sa kanyang mga mata, ang kanyang anak na babae ay kasama na ni Zhao Fang.
Bagamat hindi pa bumabalik si Liu Qingxin kasama si Zhao Fang, malalaman niya ang kalagayan niya mula kay Zhao Fang. Napakahusay ng Qingxin ngayon. Hindi mo kailangang mag-alala. Ito lang ang masasabi ni Zhao Fang sa sandaling ito. Napakakaunting tao sa Azure Flower Continent ang nakakaalam tungkol sa Continent Zone o sa Great Dynasties. Kung nagsimulang magsalita si Zhao Fang tungkol sa Ancient Desolate Realm of Gods, mas mahihirapan silang tanggapin ang kanyang mga salita. Ganoon ba? Ngumiti si City Lord Liu, ngunit mukhang bigo pa rin siya. Ito ang ilang bagay na nais ni Qingxin na ibigay ko sa iyo. Ito ang lahat ng mga mapagkukunan na maaaring pahabain ang buhay ng isang tao. May isa pa siyang dapat asikasuhin sa oras na ito, kaya hindi siya sumama sa akin, ngunit sinabi niyang tiyak na babalik siya upang makita ka. Kinuha ni Zhao Fang ang ilang mahalagang mapagkukunan mula sa kanyang interspatial na dimensyon. Ito ang lahat ng bagay na binili niya mula sa Void Ocean Spiritual Palace. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng kanyang sariling mga mapagkukunan ay napakataas na kalidad. Ang pinakamababa ay nilalayong gamitin ng rank 6 True Gods. Paano niya makukuha ang isang tao sa True Spirit Realm? Same time na tinanggap ni City Lord Liu ang mga mapagkukunang inaalok ni Zhao Fang. Para kay Liu Jiushan, na isang pinakamataas na True Lord, ang mga mapagkukunang ito ay lubhang mahalaga. Kung kukunin niya silang lahat, mapapalaki niya ang kanyang buhay ng hindi bababa sa 10,000 taon. Ang ikalawang araw pagkatapos ng pag-alis ni Zhao Fang, si City Lord Liu ay pumasok sa Origin Core Realm, at naging Origin Core Sovereign. Bagamat ang pangunahing layunin ng mga mapagkukunang iyon ay upang madagdagan ang haba ng buhay, mayroon silang iba't ibang epekto pagdating sa iba pang mga aspeto ng paglilinang. Ang Cloud Area, ang Cloud Country, Broken Moon Clan. Lumakas ang lakas ng Broken Moon Clan na ito na ngayon ang numero 1 sekta ng 13 bansa. Ang paglilinang ni Clan Master Yang Gan ay umabot na sa maagang yugto ng True Mystic Realm. Pagkatapos ng lahat, si Yang Gan ay ang dating head disciple ng Broken Moon Clan. Siya ay orihinal na nagtataglay ng kamanghamanghang talento, at si Zhao Fang ay nag-iwan din ng ilang mapagkukunan bago umalis. Kaya, hindi nakakaiba para sa kanya na maabot ang antas na ito. Si Zhao Fang ay may divine status sa loob ng Cloud Country at ng Broken Moon Clan. Upang hindi magdulot ng anumang hindi kinakailangang gulo, pinahintulutan lamang ni Zhao Fang ang ilang miyembro na malaman na siya ay bumalik. Sa loob ng ipinagbabawal na lupain ng Broken Moon Clan, ang First Elder, Yang Gan, Lin Fan, Elder Guan, Elder Zhang, at Ran Xiaoyuan ay nagtipon. Ang mga ito ay, walang alinlangan, ang mga taong si Zhao Fang ang may pinakamagandang relasyon sa loob ng Broken Moon Clan. Zhao Fang, hindi ko akalain na makikita ka naming muli. Sina Elder Guan at Elder Zhang ay parehong maputi ang buhok at kulubot. Maliwanag na malapit na silang matapos ang kanilang mga buhay. Martial Brother Zhao, kumusta ka na sa labas ng mundo? Sina Yang Gan at Lin Fan ay may lubos na pananabik para sa mundo sa kabila ng Azure Flower Continent. Ang mundo sa labas. Natural na malalaman mo kapag umalis ka. Ngumiti si Zhao Fang at nagpasya na panatilihin silang nasa suspense. Sa loob ng ipinagbabawal na lupain, ang mga miyembro ng upper echelon ng Broken Moon Clan ay masayang nakikipag-chat kay Zhao Fang. Bago umalis, kumuha si Zhao Fang ng ilang mapagkukunan na maaaring magpapataas ng habang buhay. Sa totoo lang, maaari niyang direktang dagdagan ang mga paglilinang ng kanyang mga dating kasamahan. Habang dumarami ang kanilang mga cultivations, natural na tataas din ang kanilang mga lifespan. Gayunpaman, ito ay pinakamahusay na kung ang isa ay umakyat sa martial path na may sariling mga paa, hakbang-hakbang. Pagkatapos magpaalam, pinuntahan ni Zhao Fang ang kanyang ama at ina at binisita ang lugar na inookupahan ng mga miyembro ng Zhao family. Ang kanyang pagbabalik ay natural na nagdulot ng sigaw ng pagkabigla at pagdiriwang mula sa lahat. Ginugol ni Zhao Fang ang kanyang mga sumunod na araw sa pamumuhay at samahan ang kanyang mga magulang. Dahil sa kung gaano kahirap bisitahin, nagpasya si Zhao Fang na gumugol ng kaunti pa sa lugar na ito. Ang sinumang makapangyarihang cultivator ay magkakaroon ng oras kung saan sila ay pagod at gustong magpahinga. Si Zhao Fang ay nasa ganitong estado. Tinuring niya ang kanyang sarili bilang isang ordinaryong tao,
Namumuhay ng isang ordinaryong buhay kasama ng kanyang mga magulang, nakakalimutan ang tungkol sa paglilinang, lahat ng bagay tungkol sa ancient desolate realm of gods. Lumipas ang 5 taon. Para kay Zhao Feng, ang 5 taon ay walang halaga. Ang isang sesyon ng pag-iisa sa ancient desolate realm of gods ay maaaring 5 taon, o marahil ay isang partikular na mahabang paglalakbay. Habang naghahanda siyang umalis, gumamit si Zhao Feng ng mga pamamaraan na lumalaban sa langit at mataas na uri ng mga mapagkukunan mula sa ancient desolate realm of gods para baguhin ang kapalaran ng kanyang mga magulang at gawin silang immortal. Ito ay isang medyo mahabang proseso. Pagkatapos ng lahat, ang mga ordinaryong martial artist ay mahihirapang sumipsip ng mga kayamanan sa antas ng True God. Sa panahong ito, sinaliksik ni Zhao Feng ang kanyang God Eye. Ang Ninth God Eye. Pagkatapos ay tatawagan kitang ang Dream God Eye. Binigyan ni Zhao Feng ng pangalan ang Ninth God Eye. Sa isang panaginip, bumalik siya sa Azure Flower Continent. Ito ay talagang hindi maisip, at maaari lamang niyang gamitin ang panaginip upang ilarawan ang God Eye na ito. Nagsimulang saliksikin ni Zhao Feng ang mga kakayahan ng Ninth God Eye. Ito ay dahil natuklasan niya na ang paggamit ng mga kapangyarihan nitong God Eye ay hindi makakaapekto sa dimensyong ito. Isang stream ng origin energy na pinagsama sa Dream God Eye. Makalipas ang ilang sandali, ang lahat sa harap ng mga mata ni Zhao Feng ay tinina sa iba't ibang nakasisilaw na kulay. Mukhang ganoon din ang kalagayan ko noong winalis ko ang God Lord Silverwing at God Lord Ghost Centipede gamit ang isang alon ng aking kamay. Biglang may napagtanto si Zhao Feng. Kung totoo ang lahat, sobrang nakakatakot. Pinupunasan ng isang tao sa pamamagitan lamang ng isang kaway ng kanyang kamay. Nagsimulang magsaliksik at subukan ni Zhao Feng ang kanyang kapangyarihan. Isang araw. Buzz. Biz. Isang malaking halaga ng origin energy ang lumabas sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Ang lahat ay naging parang panaginip at ethereal, lahat ng mga bagay ay tinina sa pinakamagagandang kulay ng mundo. Hinawakan ni Zhao Feng ang isang mesa sa tabi niya. Boom! Parang popping bubble, nawala ang table. Ang kakayahang iyon ay totoo. Si Zhao Feng ay labis na nabalisa. Sa mahinang paghawak sa mesa, nagawa niya itong mawala. Pagkatapos ay hinawakan niya ang isang upuan, at ito rin ay lumabas sa pag-iral. Nang magsimulang maglabas ng pamamaga ang kanyang kaliwang mata, tumigil siya. Ang kakayahang ito ay medyo nakakapagod. Bulong ni Zhao Feng sa pagkabigla. Bagamat nagpunas lang siya ng isang mesa at isang upuan, ang pagpapanatili ng estado sa kanyang sarili ay kumonsumo ng malaking lakas. Malamang na matagal lang niyang napanatili ang estado sa unang pagkakataon at nabura ang dalawang First Heaven God Lords dahil ang kanyang God Eye ay kakagising lang at nagkaroon ng sobrang dami ng origin energy. Bukod sa pagkonsumo ng enerhiya, naramdaman din ni Zhao Feng na siya ay pagod, at halos gusto na niyang matulog. Mukhang ang kakayahang pangarapin na ito ay lubhang nakakapagod din sa aking isipan. Bilang karagdagan, ang kakayahang ito ay kumonsumo ng divine power, soul power, at eye bloodline power. Naalala rin ni Zhao Feng na ang kakayahang gawing katotohanan ang mga pangarap ay nakakapagod ding gamitin. Tawagin na lang natin itong thought power. Nagpa siya si Zhao Feng pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang mga kakayahan ng pagsasakatuparan at pangarap ay ang pangunahing mga mamimili ng kapangyarihan sa pag-iisip. Sa sandaling ginawa ni Zhao Feng na immortal ang kanyang mga magulang, umalis siya. Nasaan ang Skeletal Division Leader? Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Ang Skeletal Division Leader ay dapat na mga siwa sa Azure Flower Continent at panatilihin ang kapayapaan ng lugar na ito. Kinailangan siyang gantimpalaan ni Zhao Feng para sa gawaing ito. Buzz. Ang divine sense ni Zhao Feng ay unti-unting sumakop sa buong Azure Flower Continent. Ngunit wala siyang nakitang bakas ng Skeletal Division Leader. Wala rin siyang nakitang palatandaan ni Timo o Patriarch Hong. Ito ay medyo kakaiba. Pumunta si Zhao Feng sa Iron Blood Religion at nalaman mula sa mga miyembro ng upper echelon nito kung ano ang nangyari. Swish. Agad siyang nawala. Malapit sa panlabas na gilid ng Azure Flower Continent, dalawang puwersa ang lumulutang sa gitna ng malawak na dagat ng fog. Ang mga pinuno ng isang puwersa ay isang kalansay na natatakpan ng ginto at pilak na mga tato at isang malaking lalaki na may taas na 20 talampakan.
Skeleton Patriarch, Clan Master Nanwu, wala kang pagkakataong manalo. Magpasakop sa Evil Spirit Holy Sect. Sa tapat nila ay isang payat na matanda na nakasuot ng itim na damit na nagsalita sa masasamang boses. Ang taong ito ay isang rurok na hari, malayo sa itaas ng skeletal man at ang higanti. Ang matanda na ito ay may 4 o 5 higit pang eksperto sa antas ng hari sa kanyang tabi. Hihihi, kahit anong pagtutol ay walang kabuluhan. Malapit nang maging atin ang buong mundo. Patuloy ng payat na matanda. Ang Skeleton Patriarch, Clan Master Nanwu, at lahat ng iba pang nangungunang eksperto mula sa kontinente ay nagpahayag ng mapait na ekspresyon. King of Gods, Kabanata 1449. Dreamification. Hihihi, kahit anong pagtutol ay walang kabuluhan. Malapit nang maging atin ang buong mundo. Patuloy ng payat na matanda. Ang Skeleton Patriarch, Clan Master Nanwu, at ang iba pang nangungunang mga eksperto mula sa iba pang mga zone ay nagpahayag ng mapait na ekspresyon. Ilang dekada na ang nakalilipas, sa isang partikular na isla ng Asher Islands Zone, mabilis na bumangon ang isang paksayon na tinatawag ang sarili nitong Evil Spirit Holy Sect, na nilamon ang lahat ng iba pang paksayon sa loob ng Island Zone sa loob ng ilang maikling taon at pinag-isa ang buong isla. Ang Evil Spirit Holy Sect ay mabilis na nakatutok sa pagpapalawak sa iba pang mga island zone. Halimbawa, ang Asher Flower Continent, at ang Fluang Light Continent, kung saan nagmula si Clan Master Nanwu. Nang maramdaman nila ang expansionist na pagnanasa ng Evil Spirit Holy Sect, nagkasundo ang dalawang island zone na labanan ito ng magkasama. Ngunit sa kanilang pagtataka, ang dalawang island zone ay paulit-ulit na natalo ng Evil Spirit Holy Sect. Ngayon, ang tatlong paksayon ay nagsimula ng opisyal na labanan. Buong mundo. Masyado kang ignorante. Alam ng Skeletal Division Leader na hindi ito katugma sa payat na elder, ngunit ang usapang ito ng pamamahala sa buong mundo ay talagang katawa-tawa. Sa paglalakbay sa Kang Ocean kasama si Zhao Fang, natural na alam nito kung gaano kalawak ang season na ito. Mayroong maraming napakalaking nilalang na naninirahan sa loob nito, at sa hilaga ay ang continent zone. Hey Eha! Ang dami mong walang alam. Ikaw ay walang iba kundi mga taga-bayan. Bakas sa mukha ang payat na matanda habang malupit na ngumiti. Sect Master, hindi sila magpapasakop, kaya gamitin natin ang lakas para sumuko sila. Isang matanda na may matalas na tuka ang sumugod sa gilid ng manipis na matanda, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may duguan at masamang ilaw. Patayin. Utos ng payat na matanda. Whoosh! Whoosh! Bang! Boom! Ang mga puwersa ng Evil Spirit Holy Sect, na nagngangalit na may masamang hangarin sa pagpatay, ay sumugod patungo sa pinagsamang hukbo ng Asher Flower Continent at Fluang Light Continent. Boom! Bang! Crash! Ang nagkakaisang hukbo ay naglagay ng isang masiglang paglaban. Si Patriarch Hong, Timo, ang mga eksperto ng Canopy Great Kingdom, at ang mga miyembro ng upper echelon ng Sacred Alliance ay nasa loob ng hukbong ito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ang nagkakaisang hukbo ay nasa likurang paa. Ang Evil Spirit Holy Sect ay hindi lamang mayroong mas malaking bilang ng mga top-class na eksperto, sila rin ay higit na nalampasan ang dalawang zone pagdating sa mga high-level na eksperto. Batay sa mga pagsisiyasat sa dalawang kontinente, ang Evil Spirit Holy Sect ay nagal-inang ng isang mataas na antas ng masamang sining na mas mataas kaysa sa anumang sining na makikita sa mga island zone. Kung nandito lang sana si Zhao Fang o Yu Tianhao, madali lang sana malutas ang lahat. Malungkot na bumantong hininga si Patriarch Hong. Noong nakaraan, sina Zhao Fang at Yu Tianhao ay parehong itinuturing na mga kahanga-hangang hari. Nang umalis si Zhao Fang sa Asher Flower Continent, isa siyang emperor, habang si Yu Tianhao ay isang peak sovereign lord. Napakaraming potensyal nila na walang paraan upang malaman kung anong antas ang naabot nila ngayon. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit wala pang balita tungkol kay Zhao Fang. Umiling si Timo, may kaunting pag-asa. Mamatay. Dalawang sovereigns ng Evil Spirit Holy Sect ang kinasuhan. Agad na pinangunahan ni Patriarch Hong at Timo ang ilang True Lords sa paglaban. Gayunpaman,
Ang dalawang kaaway na ito ay umabot sa isang mataas na antas sa masamang sining na iyon at hindi kapani-pani walang makapangyarihan, na agad na nagtutulak pabalik sa mga puwersa ng kabilang panig. Plush. Parehong nagsuka ng dugo sina Patriarch Hong at Timo habang isang True Lord na lang ang natira sa grupo. Kayong lahat, umatras. Ang Skeletal Division Leader ay tumawag habang ang isang array flag ay lumitaw sa kamay nito. Swish. Isang makapal na ulap ng apoy ng aswang bangkay ang lumitaw sa himpapawid, na naglalabas ng nakakatakot na corpse and hate energy. Isang daang pares ng duguan at ganid na mga mata ang lumitaw sa apoy ng bangkay ng aswang. Ang enerhiya ng bangkay na inilabas ng ulap ng apoy na ito ay talagang mas malakas ng kaunti kaysa noong umalis si Zhao Fang. Ang bawat sinumpaang ghost corpse ay may aura na malapit sa Great Origin Core Realm. Ang hitsura ng Ghost Corpse Array ay naging dahilan ng pag-urong ng isa sa mga hari ng Evil Spirit Holy Sect sa takot. Ang lakas ng Skeletal Division Leader na sinamahan ng Ghost Corpse Array ay nagbigay daan sa kanya na hawakan ang tatlong Void God Realm Kings ng sabay-sabay. Ito ba ang napapabalitang Ghost Corpse Array ng Division Leader? Nagulat si Clan Master Nanwu sa hanay. Oh, maaaring naabot na ng array na ito ang mga limitasyon nito, ngunit hindi ito masama. Ang payat na elder mula sa Evil Spirit Holy Sect ay lumutang sa hangin at pinanood ang labanan ng Skeletal Division Leader. Hindi pa rin siya kumikilos sa oras na ito, ngunit sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ng nagkakaisang hukbo, natatalo pa rin ang puwersa ng dalawang kontinente. Ang Sect Master na ito ay nagustuhan ang hanay na iyon. Isang masamang liwanag ang sumilay sa mga mata ng manipis na elder, at bigla siyang sumugod sa Skeletal Division Leader. O hindi. Napangiwi ang Skeletal Division Leader nang magsimula itong umatras. Gamit ang Ghost Corpse Array, halos hindi nito kayang harapin ang tatlong hari. Kung ang isa pang hari ay sumali sa laban, siguradong matatalo ito. Bukod dito, ang haring ito ang pinakamalakas na eksperto sa panig ng kaaway, ang pinakamataas na King Sect Master ng Evil Spirit Holy Sect. Iniabot ng payat na elder ang isang kamay, isang napakalaking puting kuko ng buto ang nabuo dito, at pagkatapos ay nilaslas niya. Boom! Bang! Ang napakalaking ghost claw ay bumagsak sa Ghost Corpse Array, na nagpakawala ng nakakatakot na enerhiya ng Bone Daw. Ang lahat ng mga ghost corpses sa loob ng Ghost Corpse Array ay nabasag ng sabay-sabay, at ang kapangyarihan ng array ay agad na bumaba. Samantala, ang katawan ng Skeletal Division Leader ay itinapon sa Ghost Corpse Array. Hindi. Ang Skeletal Division Leader ay may malungkot na ekspresyon. Ang array na ito ang pinakamalakas nitong trump card. Ito ay may lakas lamang ng isang ordinaryong hari, at sa Ghost Corpse Array lamang ito nagawang lumaban pansamantala sa tatlong hari. Kung wala ang hanay, tiyak ang kanilang pagkatalo. Bukod dito, dahan-dahan nitong inalagaan ang array sa kasalukuyang antas nito, at iniwan ni Zhao Fang ang array para magamit nito. Hihihi, akin na ang array na ito. Ang payat na elder ay umakyat sa Ghost Corpse Array, nagpadala ng surge ng Soul Intent pasulong upang paksain ang Soul Energy sa array. Pop, hiss. Ang tatak ng kaluluwa ng Skeletal Division Leader ay agad na napawi. May tatak ng kaluluwa ng ibang tao dito, at napakahina. Masamang tumawa ang matanda nang mapansin niya ang ibang tatak ng kaluluwa sa ilan sa mga bangkay ng multo. Sinong nandyan? Nang hawakan niya ang mahina na tatak sa isang bangkay ng multo, ang payat na elder ay biglang nakaramdam ng hindi pamilyar na enerhiya, at ibinaling niya ang kanyang mga mata sa malayo. Nagkalat ang hamog, na nagpapakita ng isang lalaking pilak ang buhok. Ang lalaki ay malamig at gwapo, ang kanyang kumikinang na pilak na buhok ay umaalingaw-ngaw sa mga kulay na parang panaginip. Gusto mong panasan ang tatak ng aking kaluluwa. Tumawag si Zhao Fang. Ang ilan sa mga ghost corpses sa Ghost Corpse Array ay ang mga personal niyang pinalaki sa Purple Saint Ruins. Ang mga tatak ng kaluluwa sa kanila ay hindi kailanman naalis. Napansin lamang ng payat na elder ang pag-iral ni Zhao Fang nang hawakan niya ang tatak ng kaluluwa na iniwan ni Zhao Fang. Ikaw ang nag-iwan sa mahinang tatak ng kaluluwa na ito. Napangiti ang matanda. Kahit na ang taong ito ay lubhang kakaiba at ang kanyang paglilinang ay hindi maarak, kung ang tatak ng kaluluwa ay napakahina, paano magiging napakalakas ng may-ari? Zhao Fang.
Lumingon ang Skeletal Division Leader. Pagkatapos ng isang saglit na pagkabigla, ito ay naging lubhang nabalisa. Zhao Feng. Bumalik na siya. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Sacred Alliance ay bumaling lahat ng nakikiusap kay Zhao Feng. Noon, ibinunyag ni Zhao Feng ang kalooban ng isang emperor, dahilan upang sumuko ang tatlong hari ng Pure Moon Spiritual Sect, Blackcliff Palace, at Moon Demon Palace. Deputy Patriarch Zhao. Ang mga miyembro ng Iron Blood Religion ay nagpatira pa lahat. Si Zhao Feng ay hindi na natili sa Iron Blood Religion matapos siyang maging Deputy Patriarch, o wala pa siyang nagawa sa kapasidad na ito bago mawala, ngunit alam ng lahat sa Iron Blood Religion ang mga ginawa ni Zhao Feng. Kahit na hindi pa siya nagpakita, mayroon siyang hindi mabilang na mga mananamba. Si Empress Qin at ang Canopy King ay tila nakakita ng pag-asa, ngunit nang maisip nila ang mga sama ng loob na umiiral sa pagitan nila ni Zhao Feng, hindi nila maiwasang iyuko ang kanilang mga ulo. Zhao Feng. Sino yan? Nakatuon si Clan Master Nanwu sa nagyayelong pilak na buhok na kabataang iyon sa kalangitan at pakiramdam niya ay nakatitig siya sa walang hangganang mabituing kalangitan. Si Clan Master Nanwu ang master ng numero 1 clan ng Fluang Light Continent. Nabalitaan lang niya na tinalo ng Skeletal Division Leader ang Scarlet Moon Patriarch para pag-isahin ang Azure Flower Continent, ngunit hindi siya pamilyar sa Zhao Feng na binanggit sa mga kwentong iyon. Natigilan ang lahat mula sa Evil Spirit Holy Sect sa mga aksyon ng mga Azure Flower Continent sa larangan ng digmaan. Sino ka? Tinitigan ng payat na elder si Zhao Feng. Siya ay orihinal na naniniwala na ito ay ilang random na upper echelon mula sa Azure Flower Continent, ngunit mula sa mga ekspresyon sa mga mukha ng mga tao mula sa Azure Flower Continent, ang lalaking may pilak na buhok ay hindi simple. Ako si Zhao Feng. Bingi ka ba? Bumagsak ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ikaw. Nanlamig ang mukha ng matanda sa galit. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maramdaman ang cultivation ni Zhao Feng. Higit pa rito, ang kaguluhang ginawa ni Zhao Feng sa hukbo ng Azure Flower Continent ay naging dahilan upang ayaw niyang kumilos ng walang ingat. Sa sandaling ito, Master, ang iyong nasasakupan ay walang kakayahan at hindi kayang protektahan ang Azure Flower Continent. Napaluhod ang Skeletal Division Leader at humingi ng paumanhin. Ang tanawing ito ay nabigla sa hindi mabilang na mga eksperto mula sa Azure Flower Continent. Ilang tao lang sa Azure Flower Continent ang nakakaalam ng relasyon ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader. Sa mata ng karamihan ng Azure Flower Continent, ang Skeletal Division Leader ay ang Palace Lord ng numero 1 paksayon ng Azure Flower Continent, ang Scarlet Moon Palace, na walang sinasagot at nakatataas sa lahat. Ngunit ngayon, ang pinakamalakas na tao ng Azure Flower Continent ay nakaluhod sa harap ng isa pa at tinatawag siyang Master. Ang taong ito. Sino lang? Nagulat din si Clan Master Nanwu. Ang Skeletal Division Leader ay malayong mas malakas kaysa sa kanya, ngunit ang bagong dating na ito ay ang Master ng Division Leader, kaya tiyak na nagtataglay siya ng pambihirang lakas. Ang krisis na kanilang kinakaharap ay maaaring madaling malutas. Bibigyan ko kayong lahat ng 3 segundo para makaalis dito at makaalis sa Azure Islands Zone. Malamig na tinitigan ni Zhao Feng ang payat na elder. Ano? Ang mga salita ni Zhao Feng ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa Evil Spirit Holy Sect. Sect Master, magsama-sama tayo at patayin ang lalaking ito. Marami tayong mga hari. Ano ang kinatatakutan natin? Palihim na nagmensahe ang mga hari ng Evil Spirit Holy Sect. 3. 2. Mahinang binilang ni Zhao Feng. Lahat ng mga tao mula sa Azure Flower Continent ay nasa sabik sa tanawing ito. Sa hitsura nito, si Zhao Feng ay lubos na nagtitiwala sa pagtatalo sa Evil Spirit Holy Sect. Samantala, ang mga eksperto mula sa Fluang Light Continent ay nakatitig kay Zhao Feng na tulala. Bata, ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng mga kaaway sa atin. Napangiti ang payat na matanda habang siya ay tumatawag. Isa. Nang sabihin ni Zhao Feng ang salitang ito, naging abnormal na tahimik ang larangan ng digmaan. Patayin ang taong ito. Ungol ng payat na matanda. Hindi na niya kayang tiisin ang pagmamataas at labis na pagwawalang bahala ni Zhao Feng. Whoosh! 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 Umalis ang lahat ng hari ng Evil Spirit Holy Sect,
Inilabas ang kanilang walang hanggan na lakas habang dumadagandong sila patungo kay Zhao Fang. Ang mga hukbo ng iba pang dalawang zone ay nadama ang kanilang mga puso na lumukso sa kanilang mga lalamunan habang sila ay malapit na nanonood. Dreamification. Napabuntong hininga si Zhao Fang, at pagkatapos ay ang kanyang kaliwang mata ay sumabog na may nakasisilaw na panaginip na ambon. Bilang isang half-step godlord, ayaw niyang i-bully ang mga hari at emperor ng Continent Zone, ngunit dahil hindi sinamantala ng kanyang mga kalaban ang pagkakataong inialok sa kanila, hindi nila masisisi si Zhao Fang. Bukod pa rito, maaaring subukan ni Zhao Fang ang kanyang bagong kakayahan, Dreamification, sa mga taong ito. Buzz. Pagkalipas ng ilang sandali, lahat ng nasa loob ng 10,000 li ng Zhao Fang ay kinulayan ng parang panaginip na kulay. Sa sandaling ito, ang lahat na kinulayan sa panaginip na kulay na ito ay hindi maipaliwanag na nakadama ng hindi pa naganap na panganib, at hindi sila ng ahas na kumilos ng walang ingat. Whoosh! Inilahad ni Zhao Fang ang isang kamay at kumaway. Ang 5 haring sumusugod sa kanya ay biglang nagkalat at naglahong parang dandelion na humaharap sa malakas na bagzo ng hangin. Nawala na lang ang 5 hari. Kailangang mapagtanto ng isa na ang buong Azure Flower Continent ay mayroon lamang isang Void God Realm King sa Skeletal Division Leader, ngunit sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, natanggal ni Zhao Fang ang 5 hari.